Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O may naghabol pa mga kababayan na nag-file ng impeachment complaint. Pangatlo na to. Laban po sa ating Pangulong Bongbong. Una yung isang abogado na inakusa mga kababayan na pakana ni Lisa Marcos man lang. Pangalawa, yung kanina lang mga kababayan, filed by the Makabayan Black. May pangatlo pa mga kababayan. Grupo naman po ng mga DDS, former Congressman Mike Defensor and some former government officials are out at the House of Representatives to file an impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. Tatlo na po, mga kababayan. Di man na niya yan, Mr. Maravillas, nadadala sa padamihan ng impeachment complaint. Ang question, kung tatagos ba sa Kongres? Kung lulusot mga kababayan sa Kongreso? Yan ang tanong. Isabi nga natin mga kababayan, kakarampot lang sila. Boss, itong Makabayan Blacks sa Kongreso at sa kayong mga DDS congressmen, kokonti lang po sila. And ang impeachment case mga kababayan is a game of numbers. Kung wala kang majority support as required by law, dapat 1/3 yung pumirma o mag-endorse. Pag wala po, dead on arrival na naman yan. DOA. Ito nga yung sa Makabayan Black mga kababayan. Parang yun din ang mangyayari. Ito yung sabi dito sa report ng DCRH. Dead on arrival. Nagpahayag ng pangamba si bagong alyansa Makabayan President Renato Reyes sa posibleng pagkantala sa pagtanggap ng kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil wala ang Secretary General ng House ngayong araw. Anya, kung maagang ma-refer ang unang impeachment case sa Lunes, maaring hindi na makahabol ang iba pang complaint gaya ng sa kanila at maaring matrigger umano ang constitutional one-year bar na magbabawal sa anumang kasunod na impeachment attempts. O ito na nga po yung pangatlo. Breaking news ngayon. A third impeachment complaint versus PBBM will be filed this afternoon. Complainants include former members of the House of Representatives and former government officials. Yung grupo po ni Mike Defensor. O ito sila. Isang maleta ng complaint. Isang maleta daw ng complaint. Kasama yung ebidensya. Yung complaint. Dating Congressman Paras kasama. Ayan mga kababayan. Si dating Congressman Paras. Isang rabid DDS mga kababayan. Ayan si Mike Defensor na tuta ni GMA at supporter ni Sara Duterte. Antat na antat sila mga kababayan na iupo si Sara Duterte. Impeachment naman ngayon. Hindi umobra yung panggagatong nila sa people power, kaya dadaanin nila sa impeachment. Wala man pong suporta mula sa majority. So ang tingin natin mga kababayan, gagawin lang nila itong pag-file ng impeachment complaint para i-cover up yung impeachment ni Sara Duterte para amanos niya. Si Sara Duterte kasi po, siguradong pa-filean po ng impeachment, refiling ng impeachment, pag-lapse ng 1-year bar sa February 6. So possibly, the following day, i-refile ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ngayon, ang ginagawa ng mga kakampi niya, tapos yung dating mga kalaban ng ating Pangulo, yung mga Makabayan Black, nauna na nag-file. You see? Ito, panoorin natin. Former congressmen as complainants also here. Tatlong former congressmen. Tatlong former congressmen daw. Aso po. Ang complainant. Si Mike Defensor, si dating congressman Jing Paras, yung isa hindi pa na-mention kung sino. So malamang, ito yung grupo ni Sabit.
nauna nang napabalita na talaga pong magpa-file ng impeachment complaint. Kasi po, yung panawagan niya ng one time, big time, people power, wala man pong wala mang pumatol. Pati yung kanyang mga kasamahan, di man pumatol. O di ba, mga kababayan, yung mga reject na congressmen, wala nang Ito si Mike Defensor, tumakbo sa Quezon City, talo. Di ba? Ngayon, para laging nasa limelight, akala nila sisikat sila. Kasi siyempre, libreng interview, mileage sa mainstream media. Isirang-sira na mga kababayan yung kanilang reputasyon. Di ba po, mga kababayan? Kaya sabi ng mga netizens, sabi ni Arn mo, andyan na naman siya. Sabi ni Iris, ihanda ang dumpster, walang iiyak. Sabi ni Agatki Lugit, kampi-kampihan na talaga. Naging circus na lang ang palabas sa impeachment. Sabi ni Leo, galingan nyo pa tactics para di ma-impeach po nila kasi malapit na sa kanila ang investigasyon. Nakalimutan nila na wala na sila sa pwesto. Sabi ni Paul Diaz, lagot kayo kay Mike Defensor, expert yan mag-produce ng fake witnesses. Kilalang kilala na po sila. Basang-basa ng pagkatao nila. Walang maniwala sa kanilang credibility, sa kanilang pagkatao. Si Mike Defensor yung nasa likod po ni Orly Gutesa. Na after na ituro si Martin, bigla na lang nag-disappear. Hanggang ngayon, sinamo ni Ping Lacson sa hearing ng Blue Ribbon Committee, hindi na po nagpakita. Ganon. Walang maniwala po, mga netizen, sabi ni Noe Bailon, ha ha ha, mga ugok. Carlo Florendo, unity talaga. Sabi ni Mitodjo Gunday, double time, mga buaya ni Digong. Sabi nila ni Lazaro, panggulo ka na lang, Mike Defensor Santiago. Naging Mike Defensor Santiago. Mike Defensor lang po. Walang kumampi sa kanila. Sabi ni Pamaran M. Tita, para ng laruan ng mga politiko ang mga bayan natin, kanya-kanyang kakampi na lumalabas. Sabi ni Ilaquim Tipait, weaponizing impeachment for their personal agenda. Mismo mga kababayan, yun ang kanilang ginagawa ngayon. Personal agenda. Sabi ni Rinaldo Digia at Totobo, naku, ibabasura lang yan. Sayang yung paper. Sabi ni Chad, DDS, mga proud bobo at pro-corruption. Sabi ko sa inyo, yan ang intensyon nila. Kung kaya binabaliktaran nila yung ating Pangulong Bongbong at gusto nilang iupo si Sara at all cost. Una, destabilization. Ngayon, impeachment naman po. Kasi yung mga destabilizers po, pinagkakasuhan na po. Inciting to sedition. Kaya impeachment naman po ang kanilang ginagawa ngayon. Para po pag nakaupo si Sara na malayo pa mga kababayan, malayo pa sa distansya ng Pluto. Na magkatotoo, sabi nga, suntok sa buwan. At least may magagamit sila sa black propaganda. Di ba po? Yan walang makumbinsi sa mga netizens. Lahat negative ang reactions. Sabi ni Rebecca, ang kapal mo, Mike Defensor, di ka pa rin nagbabago, ipal tulad ng amo niya. Laging ang talo sa pagkasenador. Sabi ni Antonia, yung mga bitter. Sabi ni Sini Basa, imbes na tulungan ang government natin, iba naman pong inaatupag niyan. Iba naman po inaatupag nyo ngayon na umayos bansa natin. Ayan sila po. Isang maleta ng complaint. Isang malita daw ng complaint. Kasama ebidensya. Si Chabit nga. Tapos ito pasyon na naman. Hello. Ito pala kami.
grupo ni Chavit, mga kababayan. Saka abogado si Tupasio kasama yung mga nasa likod ng destabilization. We have former congressmen as complainants also here. Tatlong former congressmen. Tatlong endorsers. Thank you. Yung sabi ng mga netizens, sabi ni Doreen Paliho, saan ang ebidensya? Puro hearsay. Sino testigo? Sabi ni Almadi Garcia Habilosa, hindi boboto mga mambabatas para ma-impeach si Marcos kung si Sara ang magiging kapalit. Dahil natatakot silang mas malala ang sitwasyon ng bansa sa ilalim niya. Mas praktikal sa kanila na panatiliin ang kasalukuyang presidente kaysa ilagay sa pwesto ang kapalit na maaring magdulot ng mas maraming problema sa ekonomiya at politika. Sabi ni G. Magbanwa, parang shooting lang, puro chismoso-chismosa. Mga reporter, media at journalist, kayo na nagpapababa sa standard ng Pilipinas, di ang gobyerno na pilit inaayos ng presidente ang iniwang basura. Buti pa nga, vlogger ni PBBM, live, pag magbalita, kitang-kita, pag trabaho niya at mga ginagawa. Ito mga reporter ng mga network ngayon, marites lang. Sabi ni Elenita Ribaya, sige lang kahit araw-arawin ninyo filing ng impeachment kay PBBM, wala kayong magagawa. Sabi ni Chong G, Gob Chavit, huli na ang lahat, giba na ang Metro Walk. Kaya daw nagalit mga kababayan si Chavit sa ating Pangulo dahil sa Metro Walk. Sabi ni Pio Rizab, grabe ang pangangalit ng Diablo. Sabi ni Maria Dizon, paramihan ng impeachment cases ba ang game ngayon? Hay nako, nanggugulo lang kayo. Ang unang dapat ma-impeach si Sara Ululustay. Sabi ni Charina Libanan, mga panggugulo. Sabi ni Cheryl, busy sa impeachment? Walang makumbinsi mga kababayan itong mga taong ito sa mga netizens. Sabi ni Manny Olingino, ha, nagsama-sama yung mga malalapit ng makulong at mga hindi nanalong politiko kahit takbuhan nila. Sabi ni Sunshine, if you say Filipino deserves better, true enough, pero Sara is never and will never be a better option. Di nga kayang sagutin ang mga tanong sa presscon, problema pa ba ng Pilipinas kayang lutasin? Sabi ni Silver Kudan, anong impeachment? Ilan bang isasampa? Another impeachment, ilan bang isasampa? Di ba yan ang dahilan ng Supreme Court na isa lang ang dapat impeachment sa isang taon sa tatlong isasampa kay Vice Presidente? Bagamat isa ang dinala sa Senate, malamang mateknikal din yan. Di kaya? Yung gusto nilang ma-impeach mga kababayan, sige-sige lang ang trabaho. Kahit kalalabas pa lang sa hospital, dinala sa St. Luke's kagabi for medical observation. Sumama yung pakiramdam ng ating Pangulo. Overwork kasi. Ngayon, hindi magkamayaw yung mga DDS. Excited na sila. God save the Philippines. Sabi ni MG Cambiao Reyes, hoping na matuluyan yung ating Pangulo. Ngayon nakauwi na po yung ating Pangulo. Balik sa palasyo. Trabaho na naman po. Mga post na mga DDS, Muka Ozon. Ano pong latest? Ang latest po, yung ating Pangulo, ipinag-utos ang tight security sa Malampaya East. Sabak agad sa trabaho po, 21 minutes ago. PBBM orders tight security for Malampaya East following major gas discovery. Directing the Philippine Coast Guard to ensure the continuous protection of the newly discovered gas reservoir seen as vital to the country's energy security. Diba? Sabak agad mga kababayan sa trabaho yung ating Pangulo. Kaya bokya na naman yung paglalaway ni Sara Duterte at mga DDS na tumik-over na po sa Palasyo Malacanang. Balik na po sa Palasyo. Ito po yung sabi ni Yossi Castro kanina.
sa atin na nabanggit kung ano ang particular na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho. At Muling nasa nagtatrabaho. Malacanang. Siya po ay nasa maayos na kalagayan. At mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribadong meeting. Okay. Di ba? does it mean Kaya bigo na naman po yung pag-iisip ng masasama ng mga DDS na they're hoping na ang ating Pangulo mamatay na sana. Bukya na naman po. Anyway, ayan po yung mga latest na mga balita ngayon. Third impeachment laban sa ating Pangulo. Final ng grupo ni Mike Defensor, Jing Paras at ni Sabit Singson. Grupo ni Digong. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.